Magandang gabi po. Para po sa ating kababayan sa buong Pilipinas, umabot na po sa 114 ang patay sa Cebu nang papalabas na po yung bagyo papuntang Vietnam. Ay sana hindi naman siya manalasa doon sa Vietnam. At sa ngayon po ay talagang lugbok na lugbok ang lahat. Ang baha po na pumunta sa Cebu ay never once na napantayan. Mas malakas pa kaysa Yolanda na bagyo ang hanging dulot at ang baha na dulot. Sobrang laking baha pong nangyari. Kaya humihingi po ako ng pagsang-ayon mula sa aking mga subscribers na sana ay ibuhos natin 1 minuto na dasal para sa mga 114 na namatay. Tandaan natin na yung ang Cebu ay kagagaling lamang po sa lindol kung saan 73 po ang namatay. Ngayon, dinanas naman nila ang tinatawag na dilubyo ng baha ng sobra pa, nagsumisipol pa ng malakas ang hangin dito sa sa bagyong Tino. Ngayon, ang kasunod na bagyo po ay ang pagkakaalam ko ay parang sinasabi ng ating Pag-asa, sana ay totoo, ay dadako do sa Central Luzon. Ang pangalan naman ng bagyong ito ay Uwan. Alam mo yung Uwan, U-W-A-N. Ang ulan sa Tagalog ay sa Cebuano, Uwan. So, ngayon, ang Tino ay nag-iwan ng halos lahat po sira. Saan ka makakita na ang namatay po sa report, mga namatay po ron ay nasa loob ng kanilang mga bahay nang dumating ang bagyong Tino. Yung pagdating ng bagyong Tino, nasa loob na sila ng bahay nila. Hindi nila akalain na biglang buhos ang tubig. Kung gasa manggaling yon, biglang buhos at napuno yung bahay nila. Marami sa kanila hindi nakaligtas na matay sa pagkalunod. Kasi hindi sila makalabas ng kanilang bahay na rumaragasa ang tubig sa loob ng bahay nila. So sa ngayon, ang bilang ng natagpuang patay ay 114. So of course, naniniwala ako na marami pang naanod. Yan po ang sitwasyon dito ngayon. So ngayon, kung titingnan mo yung mga bumaha na lugar ay Cebu City, Talisay City, Mandawi City, marami po. At ang lahat po niyan halos na mga kontrata sa flood control ay mga QM builders na tinatawag at saka Jonathan Kirante na construction. At si Jonathan Kirante po ay isa sa mga top donors ni BBM nung nakarang eleksyon. So, ang kanyang na-donate ay na-convert sa kung ilang bilyon na nakuhang kontrata nung si BBM na ay nanalo. So, yan po ang problema natin ay bakit ganun ang nangyayari. So, ibig sabihin, ito po yung katalinuhan sa likod ng pagbabawal ng batas sa Omnibus Election Code, Batas Bilang 881 na nagsasabi sa Section 29 at Section 95 na bawal ang sinumang kontraktor. Kahit anong kontraktor sa paggawa, kontraktor sa construction, kontraktor sa supply, lahat ng klaseng kontraktor ay bawal mag-donate sa mga politiko. So ngayon, kung bawal mag-donate sa politiko, ayan po ay nagawa ni Lawrence Lubiano na siyang kontraktor na may-ari ng Centerways Construction na nag-donate ng 30 million pesos doon sa kampanya ni Chis Escudero. At si Chis Escudero po ay pinadalhan ng show cause order
ng Commission on Election para magpaliwanag si Chis kung bakit hindi siya dapat kasuhan o tanggalan ng karapatan, kung anumang karapatan ang pwedeng matanggal, kagaya ng karapatan na manungkulan sa gobyerno po dahil sa 30 milyon na binigay sa kanya ni Lawrence Lubiano. Yung 30 milyon po ay para dun sa nakarang eleksyon kasi si Chis Escudero ay hindi naman siya halal na official gobernador po siya noong 2019 hanggang 2022. So ngayon, kung pinapaliwanag ng COMELEC o ni George Erwin Garcia si Chis Escudero dahil po sa donation ng contractor na si Lawrence Lubiano sa 30 million, bakit hindi pinapaliwanag ni Erwin Garcia si BBM na nakatanggap sa dalawang kontraktor ng pangkampanya na pundo? Si Rudy Hilot ay may malaking kontraktor ay nagbigay ng 20 million kay BBM. Ang isa naman si Jonathan Quirante, na kapatid ni Engineer Alan Quirante na may-ari ng QM Builders. Si Jonathan Quirante may sarili siyang Quirante Construction. Magkakapatid sila. Nag-donate po si Jonathan Quirante ng 1 million kay BBM noong 2022. So nung nanalo si BBM ay binigyan sila, nakakuha. Hindi naman natin masasabi na binigyan siya ng kontrata, kundi nanalo po siya ng mga kontrata na umabot po sa mahigit 3 bilyon ang kontrata na nakuha niya. Ngayon, actually, hindi lang si BBM at saka si Chis Escudero ang nakatanggap ng donasyon mula sa mga kontraktor. Si Sara Duterte po ay nakatanggap din ng 29 million worth of campaign materials mula po sa campaigner na may-ari ng Genesis 88 na construction. So, kung pinaliwanag ng COMELEC si Chis Escudero, bakit hindi pinapaliwanag si BBM at saka si Sara patungkol dito? So, nakita po natin ang epekto kung bakit binabawal ng batas ang pagtatanggap, pagbibigay ng donasyon ng mga kontraktor sa mga politiko natin. At dahil dyan, whether you like it or not, ang katotohanan po ay maraming kontrata ang nakuha ni QM Builders at saka ni Jonathan Quirante. So kung paano nila nakuha yon, sigurado siyempre dumaan naman dyan sa mga bidding. So, in other words, kung may kasalanan man si Chis Escudero, si Sara at saka si BBM patungkol sa pagbibigay ng pera ng galing sa kontraktor, ay hindi natin pwede kagad-agad masabi sapagkat nasa batas mismo sa Section 95, Paragraph C, ang pinaparusahan lamang po ay ang kontraktor na namigay. Bakit hindi pinaparusahan ang mga politiko? So, pwede ko masabi, kagaya na mga ibang abogado na nakikinig dito, at ibang judge, at saka mga justice na nakikinig sa akin, pati mga fiscal, magiging labag ito sa ating Equal Protection Clause kung ang nagdo-donate lamang ang paparusahan at hindi paparusahan ang mga politiko na nakatanggap ng campaign donation. Hindi ko ipaliwanag sa sarili ko kung bakit parusahan natin ang kontraktor na namigay ng campaign donation pero hindi natin paparusahan ang mga politiko na pinagbibigyan ng donasyon. Well, anyway, it's another matter. But the bigger point here is, ito ngayon ang epekto ng donasyon. Malamang gumamit po ng maniobra itong si QM Builders at saka si Jonathan Quirante. Si QM Builders, si Alan Quirante, ang kapatid niya si Jonathan Quirante, para makakuha ng kontrata. At syempre, pinagmamayabang nila dyan sa DPWH, kami po ay malapit kami sa Pangulo. Kasi nga, nag-donate nga sila sa campaign ng Pangulo. So, naniwala naman ako na may bidding nangyari. So, ibig sabihin, kung nakakuha sila ng kontrata
na dahil diyan na sila ay nag-donate, ay sa tingin ko wala naman siguro direct na connection maliban na lamang kung patunayan na yung mga nagpapatakbo ng bidding, yung mga Bids and Awards Committee chairman tsaka members ay sadyang nagpagamit at binigay ang kontrata dito sa kay QM Builders na pag-ari ni Alan Quirante, Engineer Alan Quirante at saka si Engineer Jonathan Quirante. So billion-billion po na panalunan nila. Ngayon, sa Cebu po sila nangungontrata. Ngayon nakita naman natin, sa ngayon na nag-uusap tayo, 114 na po ang namatay ng dahil sa lunod. Lunod yan namatay ang may ilan na nahulugan ng puno. Pero halos lahat ay pagkalunod ang dahilan kung bakit sila po ay namatay. Nakikita natin sa mga video, sa mga YouTube, na ang taas ng hangin na rumaragasa, ang taas ng tubig na mga rumaragasa ay mas mataas pa sa mga bubong na mga one story na bubong. Kaya kahit 2 stories ang mga building nila, inabot pa rin ang bubong nila. Kaya marami po sa mga mamamayan natin na nakatungtong na lamang sa mga bubong at naghagilap kung paano sila makasalba. Wala po silang wala sila sa gabi na yan, kinabukasan, nawala na lang ang tubig, mabilis naman nawala ang tubig. Nang nawala ng tubig ay puro mga patay na nakita na. At saka yung mga bahay ay hindi mo na makilala. Mga sasakyan, pinakamaraming sasakyan na nasira dito kasi lumutang-lutang ang mga sasakyan dito. Ultimo bus nga, nakita ko, bus ng series liner na kon pa ng baha. So iyan po ang ating pinaka-problema. Kaya titingnan mo, sino ba mga kontrakto ni BBM? O ito po, may listahan tayo ng kontrakto ni BBM. So papayagan pa ba natin may mag-donate? So dapat itigil na natin ang sistema na magkampanya na may donor-donor. Gawin na natin sa batas na ang bansa na natin ang magbibigay ng pundo para sa mga nangangampanya para bawal na sila maggumasta ng kanilang pera at bawal na sila manghingi ng mga donasyon sa mga tao na kinakandidatuhan. Kasi oras na tumanggap po ang kontraktor sa kahit sino, ang utang na loob po ay talagang mataas ang respeto ng mga Pilipino sa pagbabayad po ng utang na loob. Yan po ang nangyari. So pakinggan kaya natin dito yung balita muna ng ipakita ko muna pala yung listahan ng mga nagbigay ng donasyon kay BBM sa kampanya niya. Ito. Medyo nawala ko na bumagsak lang internet ko. Ipakita ko sa inyo po yung listahan ng mga donor kay President Marcos nung panahon na tumatakbo po siya.
Pero bago ipakita, basahin kaya muna natin itong balita na ito, nagbabalita at nagrereklamo na ang mga kontrata sa flood control project ay naipanalo ng mga kontraktor na nagbigay ng regalo kay BBM. Basahin natin itong balitang ito. Galing sa Mindanao News Updates. Sabi, top contributors nina Marcos at Duterte ng 2020 elections ay pinangalanan ng PCIJ. Ano ba ito? So, ito siya. Former Uniteam Tandem, nung magkaisa pa si Sara at saka si Bongbong, na maraming mga nag-donate sa kanila, sa kampanya nila noong 2022. At ang nag-donate na malaki kay Marcos ay sa contractor ay si Rodolfo Hilot Jr. na may-ari ng Rodil Construction and Enterprises. Tapos, ang isa pang nag-donate sa kanya ay yung Kirante Construction Corporation na pag-aari ni Jonathan Kirante. At si Jonathan Kirante ay may kapatid na may-ari din ng QM Builders. At ito ay dalawa sila magkakapatid ay nakakupo ng napakaraming kontrata sa flood control. So, nilabag po nila ang 1985 Omnibus Election Code na sinasabi ko kanina. At pero hindi nag-iisa si Bongbong. May nag-donate din kay Sara na contractor na ang buwang donation ay 19 million na worth of campaign materials. So, yan po ang dulot na masama sa atin kapag tumatanggap o napapayag tayo ng donasyon galing po sa mga kontraktor para sa ating mga nagkakampanya. So, nais ko muna tawagan si Nick Reyes na dapat ikulong na mga masasamang yan. Jing Espinosa, kahit ano pa ang gawin mo pangsira kay BBM, ang boss mo si Digong, loko-loko ka talaga, Jing Espinosa. Gago ka. Bakit mo ituturo si Digong dyan? Walang kinalaman si Digong dyan sa namatay na yan. Namatay sa baha. Si BBM ang kasalanan dyan. Opelio Bet Laipan, Erwin Garcia, na masahol pa sa suhol yan. Marami na siguro tinanggap na suhol yan. Pream Vlog, gandang gabi. Nick Reyes, magandang gabi po, watching from Los Angeles County. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, Senyor Fernando Rafael Cuervo, you are the voice of the Filipino people. Salamat po. Si Fernie, okay, tapos si Regine, si Fernando Rafael, si Nemi Domingo, magandang gabi po. Si Helen Bagyo, Naimbang Arabi, Thomas Esplana, Tony Toto Kausing, nakakalungkot ang bayan natin ng ating gobyerno ngayon. Malungkot talaga, marami pong namatay. Ferdinand San Juan, good evening, Attorney Engineer Dr. Toto Tirador. Cebu, ipagdadasal po natin ang mga namatay po at saka yung mga nasawi, mga nawalan ng bahay na makabangon po sila kagad. Habang nagpapalabas ako ngayon ng live stream, wala pa ako nakuhang balita na dumating na ang mga ayuda. Tataka naman ako nung walang bagyo, panahon ng eleksyon, ang dami punong-puno ng ayuda. Pero sa ngayon, wala ng ayuda. At ang namimigay po ng ayuda noon ay yung lahat ng mga congressmen na pinakamarami na namigay ng ayuda ay yung lahat ng congressmen na pumirma sa impeachment laban kay Sara. So, maintindihan nyo na ano ibig sabihin yan. Ang problema dyan, namimigay sila ang bida, pera ng tao.
ng bansa ang ginagamit na pamimigay. So, yan po ang ating nakikitang sitwasyon. So, how can we deal with that? Siguro naman ay tutukan na dito na sa Cebu na lahat ng mga construction na tutukan kasi lagi lang nakatutok sa Bulacan, sa Mindoro. Hindi nga naimbestigahan ang Ilocos Norte. O, sabi ni Chavez Singson, dapat Ilocos Norte unahin. Bakit hindi naimbestigahan ito? Tapos Akatsuki, si Duterte si Duterte inaamin kapag may pagkukulang. Si BBM hindi po umamin. Kaya sa totoo lang, isa sa pinaka-worst na nangyari din sa Pilipinas yung gobyerno ni BBM ay si Lisa Aranita Marcos ang presidente, hindi si BBM. So, hanggang dito lang muna at tayo ay maghahanap muna tayo ng makakain. Magandang gabi po sa inyong lahat. At paki-share na lang, paki-like at dadaming ating mga subscribers. Pag umabot na po sa 10 milyon, tatakbo tayo presidente. Si Attorney Danilo Pilayo ang aking campaign manager. Kapag nangyari yan, pag 10 million ang aking subscribers. At that's the only time nakakuha kayo ng totoong pagbabago. Bakit? Pipilitin namin ni Attorney Pilayo na organisahin ang lahat ng korte na kung saan na maghusga, hindi na judge na madaling lapitan, madaling bayaran, madaling takutin. Kaya dapat kopyahin na natin kung anong formula na ginagawa sa Amerika. Mula nung July 4, 1776, sa estado ng Pennsylvania, itinayo ang United States of America. Kaya tinatawag na July 4 ang kanilang Independence Day. Pero bago pa sila magkaroon ng Independence Day, sa New York province pa lang, probinsya pa lang New York dati, ay nagsimula na po ang jury trial. At ang pinakasikat na jury trial na nangyari dyan ay yung isang press freedom fighter na si Jan Peter Zenger. Si Jan Peter Zenger po ay isang German book publisher at naisulat niya sa kanyang libro ang mga kritisismo niya laban kay sa gobernador. Si Governor kalimutan ang pangalan, no? Yung gobernador na yon, gusto niya i-trial si Peter Singer sa pamamagitan ng mga judges. Umayaw nag-demonstrate po ang mga lahat ng New Yorkers. Sabi ng mga New Yorkers, isumbong ka namin sa hari sa Great Britain kapag hindi mo ipatupad ang jury trial. So napilitan siya mag-jury trial at naisalang sa jury trial si Jan Peter Singer. So ang naging depensa lamang ni Peter Singer ng kanyang abogado ay simple lang. Ang press freedom po ay kahalintulad ng isang tubig na kung ito'y pigilan mo, ito'y tataas ang tubig, gagawin na parang dam. Pag umangat ng tubig at napakataas na, ito'y tutumbahin ang dam at papatayin ang lahat ng mga tao na kanyang madadaanan. Kaya dapat hindi harangan ang tinatawag na kalayaan sa paglilimbag, kalayaan sa papagpahayag, at kalayaan sa pagsasalita. Dahil dyan, ang lahat ng jury na 12 na pinili ay bumoto na i-acquit si Jan Peter Singer. It was then, from then on, it was considered as the greatest trial that ever happened in the world concerning the freedom of the press, freedom of expression, and freedom of speech. So that time, bago yun mangyari, nung araw na yun, yung mga nagsasalita kontra sa hari, kontra sa mga ministero, ay pinuputulan ng tainga. Pero that was the first time na nanalo ang defense of truth. Sinabi lamang ni Jan Peter Singer na kanyang kritisismo ay totoo ang kanyang kritisismo laban sa gobernador. So, kaya nanalo siya. Kaya ganun po ang susundin natin kung ako'y magiging presidente. So, fight for your right. Kung mag 10 billion ng ating subscribers, pakishare-share nyo.
At ganon din ang gagawin natin. So, ibig sabihin, mga tao na rin maghusga. Yung judge ay maging referee na lang. Pagdating naman sa pagdesisyon kung sino kakasuhan, kopyahin natin ng Amerika na sinatawag, meron silang grand jury na kung saan every 6 years may iba-ibang tao palit at sila magdedesisyon kung sino kakasuhan sa korte. Kaya walang tinatawag na kutsabahan na mangyayari. At pagdating naman sa Office of the Ombudsman, para madesisyon na kaagad at sigurado tayo patas ang desisyon sa mga tiwaling opisyal, ay gagawin na rin natin ang mga magdidesisyon sa Ombudsman ay mga tao na rin. So, magandang gabi po. Cynthia Vlog, wala lang tulong galing sa ibang bansa ang Pilipinas. Walang donasyon. O nga, mukhang walang na dumating. Julita Miro, Tony Toto, wala nang magbibigay ng donasyon ang ibang bansa. O sabi niya, napansin ko nga walang ibang bansa nagbigay. So, okay, hanggang diyan na lang at maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo. Babalik po tayo may after 30 minutes po. At kainan na! Hmm.